Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon ay Holy Thursday, so Holy Week. At ang PB team nga po ay nasa bakasyon. Pagkamat nasa bakasyon tayo, ay isisingit pa rin po natin na tayo ay makatulong at sa pamamagitan po nitong araw na ito ay meron tayong isang misyon na ating gagawin. At ngayon nandito po kami sa Pinagbayanan, Paluan, Occidental Mindoro. So habang nagbabakasyon ng team, kami naman po ngayon ay magmibisyon nga at kasama po natin ngayon ang isa sa mga natulungan po ng ating kasama at kaibigan na si Toots TV dito sa lugar na ito. Dahil dito po sa lugar na ito ay narito naman po yung mga katutubong mangyan na tinutulungan din po ni Toots. So dahil ako po ay taga Mindoro, ay ako po ay natutuwa dahil narating ko itong parte ng Occidental Mindoro. Bagamat nakakarating po ako ng mainland ng Occidental Mindoro, pero itong side na to ay hindi ko pa nararating at napakaganda na sa pagkakataong ito ay naririto po ako at narito ang team para makita din natin yung iba pang side ng mga kababayan nating katutubong mangyan. Although meron naman po kaming na-vlog noon sa Oriental Mindoro doon kay Pipi Temrens na nakarating kami noon, nakatulong tayo sa mga katutubong mangyan. Malaki po ang Mindoro. Kumbaga kung ang Mindanao ay napakalawak, parang yung isla ng Mindoro, dahil pa po kasi in Oriental at Occidental ay parang pinaliit na version ng Mindanao. Bagamat maliit siya pero napakalawak pa rin ito kung titingnan natin at marami pang mga katutubong mangyan na naririto po. So dahil ang pagtulong po natin na ginagawa ay sa mga katutubo, yun din po yung ating gagawin. So ngayon ay naririto yung mga bata. Nang maalala nyo, si Toots TV ay naghahanap ng little pugong biyahero na babae at lalaki na magiging scholar natin at nakapaghanap siya rito. Ngayon, makakasama natin yung 3 estudyante at malalaman natin kung sino sa kanila ang mapipili natin. Pagkamat mayroon nang naitulong dito si Toots, tingnan po natin. Okay. Ayan na si Toots at kasama niya rito yung mga bata. Ito po ay mga na ano niya na dati, kumbaga natulungan niya na nga at siya yung nakahanap po nito. Hello? Halika dito. Oo. Oh, hello. Sige, upo kayo. Upo ka, be. Upo. Upo ka. Dito ka but sa humarap. Dito ka humarap. Ayan. Proper no? Dito ka. Upo ka dito. Ikaw din. Halika pa, boy. Okay. Sila pong 3 ang kayo ay mga mangyanan na. Okay. Closer ka dito. Closer ka. Ayan. Okay. Anong pangalan mo? Hazel po. Hazel, ikaw? Mirajil po. Ikaw? Boyang. Boyeng. Okay. Si Boyeng, Mera Jen at saka Hazel. Hazel. Okay. Ilang taon ka na, Hazel? 14 po. Ikaw? 16. Ikaw? 16. 16. Okay. Kaya nandito na tayo dun sa isa sa mga bahay ng mga na-interview natin kanina na may posibilidad na maging scholar ng PB team or ng PESPAW. So si Boying, ito yung bahay nila. Ito na kasi. Wala na. Hello, Boying again. Habit ko na ito. Okay, so dito kayo nakatara. Oh, ito yung bahay nila. So, again mga kabayan, ito po ay katutuyan. So, sabi mo sa akin kanina, anak buhay ng iyong mga magulang ay pagsasaka, right? Okay. Ano yung pangarap mo yun? Kaya attendant po. Oh, flight attendant. Bakit yun ang nasa sa isip mo? Hindi ko, parang yun po yung nagustuhan ko. Okay, meron ka bang napanood na nag-flight attendant o may nag-encourage din? May napanood po. Okay, ano yung napanood mo? Yung naabot po ang pangarap ng kaya attendant. Okay, so pag flight attendant, so ito yung sumasakay ng aeroplano bilang crew, ano? Okay, so yun yung nasa sa isip mo na pangarap mo. Sa mga magkakapatid mo ba, mayroon na bang nakagraduate? So ikaw, pang ilan ka nga? Pang-8 po. So what kayo? Yung panganay, nakapag-aral ba yung panganay mo?
May nakatapos ng kolehiyo? Wala pa po. So, kumbaga sa magkakapatid ninyo, ikaw pa lang yung kung sakali na makakatungtong ng kolehiyo. Tama? May college na po ako. Meron na. Nasaan siya nag-aaral? Sa Mamburao po. Okay. Sa Milan. Anong kinukuha? Walang po alam. Sino nagpapaaral sa kanya? Nakikitira lang. Nakikitira para makapag-aral. Okay, si Boying po ngayon ay grade 6 ka, no? So mag-grade 7 ka pa lang. Tama? Map. Ilang taon ka na? 16 po. Bakit late ka na nakapag-aral? Huminto po. Bakit? Nung ano po. Nung nagipit po ang nanay po sa pera. Minto ka na. Okay, so kaya tinuloy mo na lang ulit. Okay. So ngayon, sabi mo sa akin kanina ay flight attendant. So medyo malayo pa yung iyong kumbaga tatahakin. Yeah, kasi ilang taon pa ulit? 4 plus 2 pa ulit. So 6 na taon pa ulit yung bumuling niya bago pa ulit sa mga muli. Pero mabilis lang yon. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon ay ikaw ba ay mag-aaral na mabuti? Ano ba yung kayang gawin ni Boying bilang isang nangangarap maging scholar ng Pupumbihero? Ano yung maipapangako mo if ever na mapika namin? Gaano mo pinaghahandaan yung pag-aaral mo bilang mag-high school ka na? Unahin ko lang yung tanong, yung isang tanong. Ano yung maipapangako mo bilang isang nangangarap na maging scholar ng Cristo at ng Pupumbihero? Mag-aaral po ng mabuti. Ano pa? Magpapasalamat. Okay. Ano naman yung ginagawa mong paghahanda dahil ikaw ay mag-grade 7 na? Ano yung ginagawa mong paghahanda? Di ba? Ngayon ay, ikaw ba graduate na ng grade 6? Di ba graduate ka ng grade 6? Siyempre, tutungo ka na dun sa panibagong ito na yung pag-aaral, magiging grade 7 ka na. Ikaw ba'y nakakaramdam ng excitement o kinakabahan o natatakot ka ba o ano yung paghahandang gagawin mo? Kinakabahan. Bakit ka kinakabahan? Hindi ko po alam kung makakapasok. Hindi mo alam kung makakapasok. Bakit? Yung mga pang-ano po. Yung mga pang-school supplies po. Okay, pang school supply. So dito sa pinagbayanan, meron pang grade 7. Meron. So dito ka mag-aaral? Makakapuro po. Okay. So ang sinasabi mo ay baka hindi ka makapag-aral ulit dahil walang pambili ka na? Ilan pa kayo nag-aaral? Ilan pa kayo nag-aaral yung magkakapatid? 9 po. 9. Ay, pawalo kayo. 11 po kami. Pang-8 lang po ako. 11. Grabe, ang dami. Pero okay lang yan kasi ganun talaga eh. Sa dami, ilang taon yung pinakapanganay mo? Sa 32 plus na po. Bata pa yung bunso nyo. Bata pa. Ang dami, no? So ngayon wala ka pang nabibili ng gamit. Wala po. Okay, ano ba yung gusto mo? Ano yung gusto mo pagpapasok? Yung mga notebook lang. Notebook, bag. Okay. So ngayon wala ka pang, kumbaga hindi pa napaghahandaan ni nanay kung kailan ka bibili. Okay, sige. Kaya hindi pa napaghahandaan at may bibigay ang tulong sa iyo. Pero kahit paano, may pambili ka na. Okay? Okay, sige. Kunin mo itong 3,000. Pambili mo na notebook, bag. Ito yung kailangan mo. Kailan ba ang pasukan? Sa June po. Okay. June, no? Kailan birthday? Noong March 29 lang. March 29. Happy birthday, belated happy birthday. Ilang taon ka na ngayon? 16 po. 60. Okay, sige. Bili mo yun ang mga gamit mo.
para meron ka lang ano ha, para makabawas din. Okay? So siya po mga kabayan, si Boyeng. Ano ang apelido mo? Patisan. Parisan. Siya po ay katutubong bangyan. Wala. So si Boyeng po ay tingnan natin na kung kukuha natin siyang scholar para sa Pugong Bihero. Team Crispa, Little Crispa na hinahanap po natin na ginagawa po ni Jason. So abangan nyo na lamang po kay Jason kung ano po yung mangyayari kay Foods TV po sa pagbabalik ko po dito. Thank you. Maraming salamat po sa ibinigay niyo pong tulong sa akin. At makakabili na po ako ng mga gamit po sa school. Maraming salamat po. Yan ay si Boyeng. Siya yung first interview na call. Kanina. So, Ito naman mga kabayan, isa sa mga bahay. Hi, Bella. Pasok ka? Pwede? Ito naman po yung bahay ni Bella. Ito rin sa mga napuntaan po ni Chris ng mga nakaraang buwan na tinutulungan din po niya sa paghahanap nga rin po natin na Little Chris. Okay, so dito kayo. Kaya ano? So anong grade ka na nga? Grade 6 po. Grade 6? Graduating po. Graduating ng grade 6? Ilang taon ka na nga? 16 po. 16 years old. So late na rin siya nakapag-aral. So bakit late ka na rin nakapag-aral, Bella? Nag-aaral po kami sa private. Private? Dito. Tapos, bakit naisipan mo umalis ka na sa private school? Naglipat ka sa public school. So, nag-ulit ka ulit? Oh. Ito muna. Kung galing ka sa private school, anong grade ka na dapat? Doon sa private school. Sa public na po. Galing na po sana kung nag-sumapit po sa public. Tapos, sinatransfer ko ng nanay sa private. Okay, yung private po kasi is parang foundation ba siya? Okay, pero wala kang binabayaran na. Wala po. So, nasa private ka na ngayon? Lumipat na po yung 2020 po. Noong 2020 nasa private ka. Tapos bumalik, inilipat ka ng Sa public po. public. Bakit nag-change ka? Bakit from private to public? Doon po kami unang para daw po. Sabi ko ng nanay, para daw po meron daw po kaunting alam pag pumasok daw po ulit ng public. Okay, so ngayon ay grade 7 ka na pagpasok. Meron ka na bang pambili ng gamit? Wala pa po. Wala pa. Okay, pero usually pag ganitong pasukan, ano lang yung nabibili ng nanay at tatay ng mga gamit mo? Notebook po. Wala. Ballpen. Yung pen, ilang peraso? Mga 6 po kami minsan. Oo. Notebook ako po yung 2 ballpen po minsan. Okay. May baon ka ba sa school? Wala. Wala. Hindi po kami nagbabaon. Bakit hindi nagbabaon? Eh, marapit daw lang po kami sa Sa paaralan. So, uwi na lang para kakain. Pero syempre yung mga pang-recess, inom na po lang ang tubig para po pag ano. tubig na lang. Okay, ano pangalap mo, Bella? Teacher po. Okay, may nagsabi ba sa'yo na teacher o decision mo lang? May siswerte po. O bakit teacher ang gusto mo? Para po maturuan po ang mga bata po din dito sa amin. Ilan pa kayo magkakapatid? Ngayon po. Okay, ang dami nyo rin ha. Pero 9 din kami mga kababayan. Ilan pa yung kapatid mo na nag-aaral? 3 po. 3. Sa mga magkakapatid mo, meron bang nakatapos ng kolehiyo? Meron pa tapos yung papulan. Anong course na? BSBA. Okay, saan siya nag-aaral? Sa Kalambero po. Okay. So, ikaw na lamang ay grade 7 pagpasok. So, ang problema mo ngayon, wala kang pambili panonot mo, ano? Wala pa. Okay, may nga kay tools. Di joke lang. Sige, bibigyan kita ng pambili mo ng notebook. Tsaka ng bag. Ha? Para sa darating na pasukan, meron ka ng gamit. No? Paparito si tools sa susunod. Titignan natin
Kung nabili mo yung gamit mo. Ha? Siya po mga kabayan, hindi pa natin school na at hinahanap natin kung paano natin sila matutulungan at sa pamamagitan po ni Coach, malalaman natin yung kasagot. Okay? Pero ngayon, bibigyan mo na kita ng pabili mo na ng po, ha? Para makatulong kami sa iyo, no? Okay ba yan? Opo. $3,000. Kasya na ba yan? Kasya na? Kasya na to? Opo. Hindi, kulang pa rin. Thank O you yan, po. 3,000 na. Ibili mo na notebook, ha? Kailangan makita ni Tits kung nabili mo yung notebook mo, ha? Opo. Saan ka pala bibili yung notebook? Diyan po sa baba. Meron dito bilihan. Meron. Akala ko pupunta pa kayo ng Talawtaw. Nakarating ka na ba ng Talawtaw? Hindi po po. Gusto mo makarating? Ha? Hindi po. Gusto mo lumangoy ka doon? Naligas na. Hindi, pinapatawa ko na siya kasi kinakabahan po siya. Bakit kinakabahan ka? Ha? Kasi pangarang gusto pa po lang na interview po ulit. Kaya kinakabahan po siya. So siya rin po ay katutubong mangyayari. Sige, salamat Bella. Okay, pagka balik nito, kailangan makita niyo yung mga gamit na nabili, ha? Sige po mga kabayan. Thank you so much po. Maraming salamat po sa tulong po na binigay sa akin. At malaking tulong na po ito para po ang aking mga magulang ay hindi na po hanap ng pambili na aking mga kailangan sa darating po na pagsipan. Salamat po. Wala, ganda niya na sila. Ano na ingay? Ayan, so ngayon naman po mga kababayan, kasama naman po natin si Mucha, si Hazel, isa po sa mga natutulungan din ito dito po sa Pinagbayanan. Okay, Hazel, ito yung bahay niya na. Okay, siya ang nanay mo. Hello ate, ilang taong ka na? 34 po. Dati po, bata ka pa. Ilang taong ka nag-asawa? 14? Hello? Bakit 14 ka nag-asawa? Ano po? Asa po? Hindi, ano lang natin. Dahil katutubo po sila, mangyan po ano. So katulad din nung nasa Davao tayo, may mga maagang nag-asawa. Palagay ko ito yung kung tawag din ay bola. Sa Bisaya, Arranged sa mga katutubo marriage. kayo, arranged marriage. Mga pinagkasundo ka. Ano po? Yung may naging boyfriend po ako yun. Oo. Tapos, yung tunay pong tatay niya. Okay. Tunay yung tatay. So, ibig sabihin may pangalawang asawa? Okay. Oh! Ano nangyari dun sa naging boyfriend mo? Ano po siya, may bisyo po kayo iniwan ko. Yung pong nagbuntis na po ako din, parang nag-decide na po ako na hiwalayan po siya. Ilang taong ka na buntis? Ano po, 18 ko. So nung 14 anyos nagkasama na kayo? Okay. Bata mo pa nun? Ilang taong ka na ngayon? Parang po. Ay, ganito ka. Ganito ka nun. Hindi ka na makapag-aral. Ay, kahit naman po noon nag-aaral kami, pinapatulog din po ng nanay ko. Bakit? Ay, sakitin po siya. Oh, Hindi po kami nakapag-aral. okay. So kaya nag-asawa ka na rin ng pangalawa. Ilan naging anak mo sa Tapos po, pangalawa? doon po sa pangalawa, ang parang, yan na po yung kahit hindi po gusto, parang pinano na po ako doon. Pinagkasundo ka na. po ako. Hindi na ba yung tatay mo? Opo, Nasaan siya? taga-palong po. Okay. May namit mo niya. Opo. Ngayon po wala. Ako ng asawa. Okay. Buti hindi siya kinuha. Hindi po. Pero Hindi ko pa naman po ibibigay.
Bakit hindi mo? Ay, ano din po naman, parang hindi po niya kaya sa yung buhay niya. Gano'n wala po siya permanente yung trabaho. Anak buhay. Okay, ngayon nag-aaral siya, di ba? Opo. Butya, anong grade ka na nga? Ayun po ay. Grade nine. Magnanayin pa sila ang Dito ka ba nag-aaral? Sa public? Public? Oo. Oo. Anong pangarap mo pag laki mo? Tapos pa. Nurse. Oh, maganda yan ha, nurse ha. Bakit naman nurse? Kasi po sakit ang bukas ng nanay. Oo. Sakit po ng nanay. Yung nanay niya po. Nanay po talaga. Ay, nanay niya. Sakit din. Lola. Opo. Okay. Hindi pa dapat doktor. Oh, kung gusto mo lang maging nurse. Wala bang nagsabi sa'yo? Gusto mo lang talaga? Gusto ko. Simula po yung nag-aaral ako na si Papa. Okay. So, gusto daw niya pong maging nurse. Oh, maganda yan. May pangarap ka. Okay. Sinong sumusuporta sa pag-aaral mo? Mama po. Anong trabaho mo, ate? Ang trabaho ko di BHW. Ah, BHW. Sa barangay. Opo. Okay. Ilan taon yung pinaka-maliit mong anak? Ang ano po, 5. 5 taon. 5 years old. Okay. Masusundan pa, hindi na. Dahil ikaw ay challenge sa'yo, no? BHW ka eh. Opo. Di ba? Pinupuntahan nyo yung mga... Pinupuntahan po namin yung mga yung mga nasakop ko po mula Agbaliti hanggang Agbakon, tapos parang hinihikayat po sila na Mag-family planning. mag-family planning. O, ikaw ba yung naka-implant? Hindi po. Ano ang kontra mo? Wala. Eh, paano kung mabuntis ka ulit? Ha? Mahirap ang buhay. Liberal po. Ah, okay. Basta marunong lang, ano? Okay, so ngayon, malapit na yung pasukan ulit. Bakasyon, antay lang ng ilang months, pasukan na. Siya ba yung may pambili na ng gamit? Ano po? Hindi pa po ako nakakasuldo. Okay, kasi inaantay mo lang yung sweldo sa BHW. Hmm. Okay, siyempre nasa gobyerno po yun, hindi naman talaga ganun kalaki ang sweldo. Matanong ko lang, magkano ba ang sweldo doon? 1,000 po. 1,000 kada buwan? Opo. So, yung 1,000 kada buwan, Hindi ko, Quarterly yung po naman ay parang pwede po naman sana yung kuhanin ng monthly. Iniipon ko nga po eh. Pati mga bata nga po yung magpapasokan eh, 2 na po yan, makikinder na po yung isa. Natapos na po siya sa daycare. So, gaano nyo katagal na po ang sweldo ilang buwan? Ano po, pinag-uusapan ko na po yung kapitan namin na sana naman po sa May makuha ko po. O, ilan lang yung makukuha mo sa May? Bali, kung sa May po naman na dinari may 5,000 na po. Ah, kasi mula noong November, hindi mo kinuha. Ano po? January. Ah, January. January po. Ah, tama. Okay. January, hindi mo kinuha. Opo. Ah, para mayroon daw siya 5,000 ngayong May para may pambili na kayo ng gamit. Okay, para kung di bigay. Eh, bibigay po naman siya. Joke lang. Pinagtrabahuhan ko po naman yun eh. Para may pambili ka ng gamit. Okay, so ganito na lang. Kasi ano pa yun, medyo matagal pa yun. Oh. Eh mukhang bukod doon sa 5,000 na makukuha mo, wala namang ibang asahan ba o meron pang darating? Eh, hindi ko po alam doon sa kapitulo kung kailan pa po ang sahod namin doon. Ano bang trabaho ni Mr.? Ano po, parang tatanim din po lang ng mga saging, Okay. Ano bang kinakain nyo dito madalas? Madalas po, di balingho. Ah, kumakain din pala kayo dito. Opo naman. I mean, hindi purong bigas. Oo, hindi po. Balangoy din. Balingho po, gabi, gayon. Kumisa, pag nakautang ko kami ng bigas, hindi kakain kami ng kanin. Ang maganda lang dito mga kababayan, na tayo purong Tagalog. Nagtatagalog na sila. Ikaw ba yung marunong ka pa ng salita nyo? Ah, hindi na. Hindi na po. Ah, Tagalog na talaga. Opo. Pero di ba may mother ano kayo? Language yung sa... Hindi po kami tinuro ang nanay namin magsalita po ng Iraya. Oh, Iraya, tama. Pero isang word na Iraya may alam ka? Wala na? Sayang, sana na ituro pa rin sa inyo. Sana nga po. Para at least yung native language ba na preserve, na ituturo pa rin sa mga katulad ninyo. Maganda pa rin na. Pero dun sa ibang parte ng ano po, nagagamit pa yun. Nagagamit pa po. Oo, nagagamit Tsaka kung nila. sila din po lang ay gayon po ang mga salita nila. Tapos Oo. pagka po nakipag-usap po doon sa mga iba, di Tagalog po sila. Gayon po doon sa mga ibang ano. Pero po dito sa amin parang hindi na rin po.
Tagalog na ano? Parang Tagalog na po ang mga pan. Lahat. Okay, sige. Ganito na lang. Magbibigay na lang ako sa'yo na pambili mo ng gamit niya. Ha? Sa kanya ko, ibibigay ko sa'yo. Sa kanya po. Bakit hindi sa'yo? Eh, Ha? siya po ang mag-ano po ng kanyang mga gamit eh. Ah, okay. Mabait siyang nanay. Siyempre po yung gusto po niya na mga gamit, yan po ang ano. Oo. Kumbaga yung nanay niya, susunod siya sa anak niya kasi nga yung anak ang bibili ng gamit. At ipinapaubaya niya sa anak niya kung ano yung gusto. Ano? Okay, sige. Nagtatanong din naman po siya kung ano po doon ang kanyang mga bibilhin. Pero sabi ko, hindi yun ang ano. Okay. Magaling ba siyang mag-aral? Ang galing po naman. Hmm. Hindi po namin nakuha ang award po niya. Bakit? Hindi po nga kami nakapunta ng Paluan. Doon pa sa Paluan? Sa Paluan pa nga po mahal na po naman ang gasolina. Magmumotor papunta Oo, doon? magbabangka po. Wala yun. At dito wala, doon ang graduation? Doon po ang graduation ng mga high school. Oh. Ay sabi po naman yung advisor po niya, kahit ika ngayon hindi mo na siya makapunta, basta ika doon sa mga grade 10. Hindi na kailangan po makapunta ng bayan. Ngayon papayagan daw po muna kami na hindi pumunta doon. Okay. Kung sa Davao, may mga estudyante pa rin na malalayo yung pilang gagalingan dito, mayroon pa rin ganun. Diba? Hanggang anong grade lang meron dito? Grade 10 po. Pagdating ng grade 11 and 12, doon na sa Paluan. Sa Paluan. Medyo malayo. Anyway, sige. Bigay ko muna yung para sa kanya. Ha? Sure ka ate sa kanya ka bibigay? Ha? Hindi po naman yan maluho at hindi po naman yan ano, nagtiwala po ako sa kanya. Wow, yan importante doon. Saka hindi naman po yan mapagastos na katulad po yung mga iba na kahit wala na pong silbi. Oh. Yung binigay nga po na 1K po ni Terry, bumili po siya ng lagayan ng sabon, saka po 2 tabo. Tapos po sabi ko, anak, bumili ka naman ng ano, papel mo at saka notebook at yung damit. Hindi ko lang po alam kung ano yung damit. Hindi isa rin yung pandamitan. Isa po yung short. Kamukha mo talaga si Alana. Maganda po siyang bata. O kunin mo tong 3,000, pambili mo ng gamit mo. Ha? Hindi po. Para yung 5,000 ni nanay, magagamit niya pa sa ibang bagay. No? O basic may kailangan pa siya sa kailangan bilhin para sa inyo. Baka naman meron like for example, isave niya lang muna. Ano? Okay? Ano ba yung pangarap mo para sa iyong mga anak ate? Sa akin po naman kahit po anong gusto nila. Basta, sa akin lang po, basta mag-aral po sila na maayos. Ako po sila tutulad sa amin na hindi po nakapagtapos ng pag-aral. Pero noon po, parang gusto ko po namang mag-aral. Hindi po lang namin na ano. Muna yung aking nanay po, palagi po nakakasakit. Tapos po, meron pa po akong kuya na nabaliw. Noon kaya napalipat po kami sa Paluan. Tapos pagdating po naman doon, hindi na rin po naman kami nakapag-aral. At siya na nga pula nga kami inintindi. Yung aking pong kuya na nabaliw. Tapos po naman, yung dumating doon, ang nanay ko po naman ay parang hindi naman siya sakitin. Yun po ang inintindi naman niya, yung pagpapagamot po ng aking kuya. Kaya kami po talaga, may kapatid pa po ako Marami po kami mga kakapatid. Bali, 7 ho kami. Ang kapatid ko po ay 3. Iyon po, yung 2 kong kapatid na di maliliit pa. Tapos yung may kapatid po ko na isa na medyo malaki-laki din naman. Nagpapaupa na ho kami. Pag-uubo noon, pagkatalim ng palay. Para po lang kami mabuhay doon sa Paluan. Tapos gawa po naman na kay yun hindi po matanggap ng nanay ko na yung kuya ko daw po ay baliw. Gawa na sa amin naman po wala naman lahi na gayon. Kaya araw-araw niyang nilalakad ang mula doon sa baryo papunta ho sa bayan. Okay. Ano magpapayo mo sa anak mo? Hindi yan nga po. Magsika po siya na mag-aral po ng mabuti at para naman hindi naman katulad namin na mahirap. At yun, huwag naman po siya mag-alala na siya ho ay pag-aasawahin ko ng bata pa. Basta siya po, malaki po siyang pumili ng kanyang aasawahin. Basta ang gusto ko lang po talaga makapag-aral po yun. Silang 2 kapatid. O ikaw naman mo siya, ano naman ang masasabi mo
O may papangako mo kay nanay? Nung tatapos po ko, iahon ko po sila sa hirap. Mm. Hindi ko po sila bibigyan sa paghihirap po niya sa araw-araw, sa pagpaparal po sa amin. Tuparin ko po yung mga pangarap ko po. Mm. Ganda ng ano niya, no? Ganda ng sinabi niya, oh. Tama yun. Kumbaga, ito yung stepping stone mo pa. Medyo malayo pa yung lalakbayin mo. Marami pang challenge, marami pang paghihirap. Pero huwag kang susuko, ano? Yung kahirapan kasi minsan, ano yan, talagang hadlang yan sa pangarap. Pero, lahat naman tayo nanggaling sa mahirap. Even kami, no? Magsisimula ka muna talaga sa mahirap bago mo matupad yung mga pangarap mo. Ha? Okay? Sana, wish ko lang sa'yo. Kailan birthday mo? November po eh. Okay. Matupad mo yung mga pangarap mo. Kasi para hindi ka matulad kay nanay, sabi niya, maagang nag-asawa. Maaring si nanay, napagdaanan nyo na yun. So, kaya ayaw niya na maranasan mo yun. Yung 14 anyos na maaga siyang nag-asawa, hindi niya pa ano yun sa sarili niya eh. Kumbaga ngayon, na-realize siya sa sarili niya na hindi pala dapat. No? Kaya ayaw niyang matulad sa'yo. Ano? Mhm. Okay? Salamat kay Toots. Nakilala niya si Mutya. Siya po ay may tumutulong na ba sa kanya? May sponsor na siya? Hindi ko pwede sir. Ay, hindi pwede? Hindi mo. Okay. Wala pa. Okay. So, yan po. Sila po ay hindi pa natin scholar, mga kababayan. Tulad nga nung ating ginagawa, na mahanap natin ang Little Rich Pao. Nasa pamagitan po ni Toots TV. Ayan. Bangin nyo na lamang po yung mga mangyayari sa pagbabalik po ni Toots dito. No? At Thank you po kay Sir po sa pagbibigay po ng pera na pambili po sa mga gamit ko po sa pagpasok. Thank you po kay Sir Tots TV dahil po inimbita po niya si Sir po na pumunta po dito at nice to meet you po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. yun lamang po. Marami pong salamat and thank you again kay Toots sa pag-imbita po na sa amin dito ng PB Team na makarating dito sa Pinagbayanan para kahit paano po ay nakita natin at yung araw na pagpunta namin dito ay naging makabuluhan. Bagamat mahal na araw po ngayon ay pinili pa rin po nating mag-mission. Salamat. God bless po sa inyong lahat. I love you. Bye-bye.